Sa kainan nito sa Pampanga, ang inihahanda sa lamesa, pagkain para sa mga walang makain. Ang kanilang layunin, alamin natin. Gusto niyo bang malaman kung saan makakakuha ng libreng pagkain? Meron kaming tip. Ilang buwan na lang, Pasko na. Kaya ngayon pa lang, ang mga makukulay na parol, nagkalat na sa kalsada. Saan pa, kundi sa parol capital of the Philippines, ang Pampanga. At dahil Christmas is the season of sharing and giving, dito sa kainang ito sa Angeles, Pampanga, ang pagbibigayan, pinanindigan. Hindi lang ngayong Pasko, kundi all year round. Hindi na raw kailangan pang hintayin ng Pasko para magbigay ng regalo dahil ang mag-asawang sina Tom at Dayan namimigay na ng libreng pagkain matapos ang pandemya. March 4 po, naisipan po namin mamigay. Actually, after pandemic, namimigay na po kami ng pack meal sa kotse po. Ang sobrang kita sa kanilang negosyong kainan ang siyang ginagamit daw nila para sa mga lutuing ipamimigay. Ang kanilang target, yung mga walang tirahan na nakikita nila sa daan. Umiikot kami, tapos yung mga nakikita namin na talagang parang walang pambili talaga, na homeless talaga, nakaupo sa daan, ganyan, pinibigyan namin. Nakuha raw ni Tom ang idea mula sa kanyang lolo na siyang namimigay sa kapwa tuwing Pasko. Si Lolo po kasi, di pa daw po ako nabubuhay, namimigay na po sila. Kung di po ako nagkakamali, 1980s something, namimigay na po si Lolo ng bigas. Tuwing December 24 po. Pero sina Tom, ginalingan. Dahil hindi lang Pasko kung magbigay ng regalo, kundi 2 beses sa isang linggo. Ako po yung taga-market po, taga-palengke po ng mga kailangan po sa store, pati na rin po sa pamimigay po ng mga pack meals po natin. Pagkatapos mamalengke ni Tom, ang kanyang asawa naman ang toka sa pagluluto. Yung mga pinamimigay po namin, lutong ulam talaga siya po. Maramihan na lutong ulam po siya. At kapag luto na, time to pack na. Ang mga pack meal, iniiwan daw nila sa isang mesa sa labas ng kainan, kung saan samot-sari ang tao na dumaraan. Free for all daw ang mga ito, kaya sino man ang mapadaan na walang pera, libreng kumuha. Gaya ng pay parking boy na regular daw kung kumuha ng pagkain dito. Ang trabaho ko ay nagpaparking lang po. Halos araw-araw ma'am dito nagbibigay. Hindi po sapat ng pera ng kita ko. Kaya po humingi po ako kasi po kulang at nagugutom po kami. Habang itong si tatay na nagbibisikleta, laking pasalamat din sa libreng pagkaing ipinamimigay ng mag-asawa. Pangangalakal daw ang pinagkakakitaan niya. Bis na bibili ka ng bigas, may pagkain din kami. Kain ka ng karinderya, yung 50, kulang pa yun. Mabuti yan, nakakatulong din sa mga kakagaya kong mahirap. Salamat talaga. Laking pasalamat daw ng mag-asawa na bukod sa kanila, may mga tao ring gustong makiisa sa pagbibigay ng libreng pagkain sa iba. Gaya ng pinsan ni Tom na linggo-linggong nagdo-donate ng karne pandagdag sa ihahanda. Nagulat po ako nung nakita ko sa Facebook, nagbibigay ka pala. Ako din gusto kong makatulong sa tao. So yun nga po, nagsimula po dun sa 2 kilong karning baboy. Pero kung meron daw mas tunay na maligaya sa ginagawa ni Tom, yun ay ang kanyang lolo na si Lolo Tomas. Pero dahil nagpapakita na raw ito ng mga sintomas ng demensya, madalas daw ay hindi na nito nauunawaan ang ginagawa ng apo. Gayunpaman, kung meron man daw iniidolo si Tom, pagdating sa pagmamalasakit sa kapwa, wala raw iba kundi si Lolo Tomas, na siyang nagsimula ng tradisyon ng pagbabahagi ng biyaya sa kanilang pamilya. Matagal na. No, that is only every year. 1980s daw sinimula ni Lolo Tomas ang pamimigay ng bigas at canned goods sa mga Pampanggenyo.
Ang madalas daw niyang binibigyan ang mga ilaw ng tahanan. Lahat ng nanay, walang tatay. The reason why, nanay, because some men have 2 wives, 3 wives. If they have 3 wives, okay, the 3 comes here, I give them rice. Kahit noong nagkaedad na, hindi raw tumigil si Lolo Tomas sa pamimigay sa kapwa. Sa katunayan, kahit ngayong may ganitong kondisyon na siya, may goal daw siya ha. Ang umabot ng 100 years old. Bakit naman kaya? Because, pero may bibigyan ako ng ilan? Milyon. But that money, I will give it also to people, all women. Meron man daw ganitong kondisyon, alam daw ni Tom na proud sa kanya si Lolo sa pagpapatuloy ng tradisyon ng kanilang pamilya. Kaya naman si Tom, tuloy-tuloy lang sa pamimigay ng regalo kahit wala pang Pasko. Nandito po tayo ngayon sa Adrian Street, Balibago, Angeles City, sa dam site po ng Angeles. Mamamahagi po tayo ng 50 packs po sa mga families para po makatulong po tayo sa pagkain po nila. Salamat sa inyong mabubuting puso ha. Ang mga kwento gaya ng pamilya ni Tom ang patunay na hindi kailangan ng anumang okasyon para magbahagi ng biyaya sa kapwa. Dahil ang pagbibigayan dapat isa puso kahit hindi Pasko.